Okay. Today, let's start from sa ating, wait lang po. Today, let's start from chapter 5. Kumain na po ba kayo? Kumain na? Nagkape na po ba kayo? Okay, so hopefully nag-review po kayo for our previous class from chapter 1 to 4. And today, we're gonna start our chapter 4. My screen first. Okay, so if nandyan naman po kayo, can you open your camera also para makita naman po natin isa't isa? If available naman po kayo mag-open ng camera, please turn on your camera. Okay, thank you so much. Okay, so today is our chapter 5. It's all about dates and days. So, pag-aaralan po natin yung mga days and weeks. And importante to always kasi lumalabas din po siya every question. Okay? This is important. So, must talaga siya i-memorize. Is using a and as all is a past tense. Tapos, syempre, days of the week, vocabulary related to dates, and about the culture and information. Okay? So, now, let's start from here sa ating vocabulary. So, sa vocabulary po natin, okay, start na po natin sa Monday. So, everybody repeat after me po tayo. 월요일, 화요일, 수요일, 목요일, 금요일, 토요일, 일요일. Okay? So, napapansin niyo po ba dito laging may yoil, yoil, yoil? This could be the day. And then, pwede niyo na lang po i-memorize yung nasa harap niya. Wal, pa, su, mo, kum, to. Il lang po ang pwede niyo i-memorize para mabilisan po siya pag memorize. Okay po ba? Okay, so this is the Monday to Sunday. And then, tingnan na, repeat after me. 어제, 어제, 오늘, 오늘, 내일, 내일. Okay? So, tingnan natin ulit. 어제, yesterday, 오늘, today, and 내일. Okay? So, wait lang. Ay, wait lang. Ba't di ako lumalabas sa gallery? Ako po yung dapat na spotlight for everyone. Okay, so tingnan natin dito. Pag sinabi natin weekday, we say 평일, 평일, and 주말, 주, okay? So again, let's repeat from Monday to Sunday. 월요일, 화요일, 수요일, 목요일, 금요일, 토요일, 일요일. Okay? So, eto, yesterday, 오늘, 내일. Pag sabi natin weekday, 평일. And weekend, 주말. So, here tayo. Pag sabi natin everyday, okay, everyday paano siya? 매일. Okay? Nadi-distract po ako sa bangs ko. 매일. Pag nakikita niyo po ba yung ayun po actually is talking about the day. Day. So, kapag sabing everyday, 매일. 매일. So, yun.
please memorize na lang po yung mga vocabularies natin dito. And then, tingnan natin dito. Busen is used before a noun to related to that noun that is unknown. Okay. Pag gagamitin natin yung musun, it's kind of what in Korean. What? Okay, what? So, 운동을 좋아. 운동을 좋아해요. Do you like exercise? Pero, pag nilagyan natin sa harap ng noun, yung 무슨, parang siyang, what kind of exercise do you like? Naiintindihan? And then, isa pa, 요일이에요? Date? 오늘이 요일이에요? Today, anong day? Pero kailangan natin, right? So, ilalagay natin siya sa harap ng noun. Sa harap ng noun. Yung 무슨. Okay? So, example. Natin yung noun na, ano ba? Yan eh. 요리사, di ba? 요리사 is a cook. Iba-iba rin po yung mga cook, di ba? Meron silang parang Korean food pa yung niluluto nila, Japanese food pa yung niluluto nila. Iba-iba rin po yung mga a kind of cook. So if you want to ask, pwede nyo ilagay sa harap ng 요리사 kasi this is a noun. 무슨 요리사이에요? 무슨 요리사예요? Ganyan siya. What kind of... So, depende kung ano yung sasagutan niya, di ba? It's either Korean ba, or Japanese ba, or Thai ba, or ano ba? Okay? So, take note na lang po yung dito. It's a T. Ito naman, just please memorize na lang yung vocabulary natin dito para ma-answer po natin yung assignment natin dito, okay? So, for now, wag nyo na lang po isipin na mahirap siya. Hindi pa tayo nakaka-memorize maayos. Pero, once na na-memorize ko po yan, hindi po yan mahirap. Okay? So, let's read one more time and let's move to our grammar section. Again, 월요일, Tuesday, 화요일, Wednesday, 수요일, 목요일, Friday, 금요일, Saturday, 토요일, Sunday, 일요일. Okay? So, for better memorizing po, i-memorize nyo na lang yung sa harap niya and lagyan nyo na lang ng, okay? What is today? 오늘. 오늘. Yesterday. 어제. To- 내일. 내일. tama? What about weekend? 주말. what a weekday? 평일. 평일. Okay, that's it. And then let's move to our grammar. So today we're gonna learn about talking about the time. Okay? So tingnan natin. Combines with nouns to show the time when something happens. So nilalagay natin yung kailan daw? After the time. Pero it should be a noun. Example, 월요일 is Monday. Monday. Nilagyan natin ng Kasi, we're day, di ba? The time, kung kailan. So that's it. That's it on Monday. 월요일에 일해요.
Okay, to repeat, what is ilheyo? The verb ilhada, to work. Okay? Ilhada, to work. So, etong ilhada, to make it, it, uh, tawag dito? To make it, to change it as, nakalimutan ko pa yung, ano po yung paggagamit ng heyo? Heyo. Hindi po siya yung sa honorific. Ko the other term na ginagamit natin kasi. Hindi. It's like, I forgot the word. No, so yun? Hindi po yung verb. Uh, not the particles. Yung, is for formal, sorry, informal. So ilheyo is for informal but honorific with polite. Polite, di ba po siya? Informal siya but polite po siya. So etong ilheyo is to work. Naintindihan niyo po ba? So 월요일에 일해요, work. Okay? So, etong na to, we are talking about the time. Kung kailan yung oras niya, kung kailan ba siya mangyayari, kailan ba mangyayari yung work? Sa Monday. Okay, let's look at another example naman. 자, tingnan natin dito. 영화를 봐요. 자, kapag sinabi 영화를 봐요, ano yung 봐요? It's from the word 보다 to watch. To watch. Tama po ba? Tsa, kapag naman itong to watch na to, gawin natin siyang i gawin natin siyang informal polite type. Paano? Magiging po plus ayo. Right? Kasi natatapos siya sa u. So, magiging 과요. Okay? Sa, kwayo is to watch. Ano na yung titingnan niya? Nilagyan natin yung 를, which is the objective particle, and 영화 is movie. Sa, naman natin, ito yung objective pala na sentence, which is yung 영화, right? The movie. Sa, papanoorin niyo daw yung movie. And then, pumasok yung which is, we are talking about the time. Kailan 요일 on Friday, okay? Friday. So, 금요일에 on Friday 영화를 봐요. Watch. Okay? Yes, tama. Kapag formal, it's 봅니다. Later on, we are going to yes, we are going to learn about the verb. Verb, paano siya gawin formal. Okay, later. Yung endings niya, kung paano siya papalitan. Pero yes, tama. Para polite style is 봅니다. Okay? 영화를 봅니다. The next. It's from the word 쉬다, to rest. Okay? Okay. To rest.
쉬다. And then, nilagyan siya ng oyo. Kaya naging 쉬어요. 쉬어요. Tama? Okay. 쉬어요. Kailan daw mag-rest? Kailan daw? Sa weekend. Ano yung weekdays? 평일. Okay, weekdays is 평일. Weekend is 주말. 자, tingnan natin yung tip. Combines with a noun indicating time. It expresses the time when something happens. Okay, kung kailan nangyayari, something happens. And when it combines with a noun indicating place, it shows the location where a person, an object exists. Movement. So, pwede rin siya actually yung pwede rin siya ilagay after the noun. Okay? When we are talking about the places. Kunyari, at the company or at house, yung Pag gagamitin natin yung doon, ano daw yung meaning niya? Kung ano, it shows the location where a person or object exists. Kung nasan daw yung tao, kung nasan daw yung kung ano yung ginagawa ng movement ng tao. Example, 있어요. There is, right? Meron daw. There is, ano? Tara 씨는, so, sino yung subject natin? Si Tara. Si Miss Tara daw, 회사에, at office, or at company. 회사에 있어요. Is at office. Tama po ba? Naintindihan niyo po ba? So, itong na to, we are talking about na nasa office. Nasa office. Pero sino? Si Tara. Pinag-uusapan natin yung subject natin dito kung nasan siya. Okay. Next naman tayo. Okay, try natin yung number 1 dito. Look at the picture and write the sentences. Tsa, yung and Shida is to rest. Rest on Sunday. Paano? 일요일에 Okay, can you write on your note? Pakisulat po yung kung paano siya. Okay, 자, 바로 일요일에 쉬어요. Rest on Sunday. Tama po ba? Rest on Sunday. So, ganyan lang po siya. Nilalagay siya right after the time or yung ano niya, oras niya. Okay, dito meron pa tayo. It does not combine with time-related words like yesterday, today, tomorrow, now, etc. Yung natin, nila mga noun, something like Monday, Tuesday, Wednesday, or weekend, weekdays, pero hindi daw natin siya nilalagay kapag we're talking about today, tomorrow, yesterday, in case hindi na kailangan ilagay yung Okay? Example, dito tayo. 오늘의 영화를 봐요. No need na ilagay yung Paano? 오늘. Doon na yan. 오늘 영화를 봐요. Watch movie today. Yun na po yan. Okay? Gets? Okay. So, let's look at here. Okay. Number 2, look at the pictures and complete the conversation as shown in the example. Tingnan natin yung example. Sinabi niya, 월요일에 뭐 해요? Kapag sinabi na, what does it mean? What are you doing? Tama? So, what
are you doing? Pero kailan daw? 일에, 월요일에, okay? On Monday. What are you doing? Sa tingnan natin yung picture. Ano na yung ginagawa niya? Nakikita natin, it's a market. 시장. Right? Go to the market. 시장. Again, yung pwede rin natin siya gamitin sa location. Okay? When we are talking about kung saan nangyayari yung action, kung nasa yung object, pwede. Okay? So, 시장에 가요. What does it mean, 가요? Go. Go where? Market. Okay? 시장에 가요. Well, pwede kayo. Pwede 시장 kayo. Pero, to make it more, uh, to make it more, parang, match sa grammar na paggamit natin, if we don't put a, we don't know this is, talking about the location. So, kailangan natin lagyan yung para malaman natin, oh, this is location pala. 시장. Okay? Number one. 운동해요 means to exercise. 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 Okay, tingnan natin kung nasa... It's on Wednesday. Okay. Paano natin sabihin, what are you going to do on Wednesday? Sige daw, can you please write on your note? 주중. Yes. 주중 is also 주중. 주중. Yes, 주중 is also weekdays. When we use this 중, it means parang happening. It's kind of in English para siyang ing, yung happening. Paano ba? Parang running, drawing, singing, di ba? Ing, a verb siya na nangyayari. So it's just same lang din sa Korea. Jung is yun yung meaning niya. Pero kapag nilagyan natin ng chu meaning kasi week. So kapag sabi chu happening on weekdays. Okay, it's happening on weekdays. Kaya siya naging chujung. Chujung. Okay? Take note. Okay, so nakasulat na po lahat ng number one natin. Tapos na po ba? Sige. Let's try to look on number one. Tama. 수요일. Don't forget when nilalagay natin siya sa time and kailan? Time and location. Nilalagay natin yung Malalaman natin, oh, we are talking about the time kapag nakita natin yung eh. Okay? Sa 수요일, anong gagawin mo sa Wednesday? 수요일에 뭐 해요? Right? Hmm? Tama po ba? Okay. Tama sa atin. Try natin yung number two. Sige, number two. Try niyo po daw. 쇼핑해요 is from the word shopping 하다. Ay, to shop. To shop. Okay? So, kailan kaya yung shopping niya? 48.
Hmm. Okay, sagutin po natin yung number two. Sa shopping nga daw. Kailan siya nag-shopping? Feeling ko nag-shopping siya eto. Di ba? Kailan? Saturday. Sa, paano natin sasabihin? What are you going to do on Saturday? 토요일. 에, 뭐 해요? Okay? 토요일에 뭐 해요? Naintindihan niyo po ba yung paggamit ng e? Okay? If medyo nalilito po kayo, always remember na lang, ang particle e pala ay ang paggamit sa time. Okay? Kung we are referring to the time, or tinitingnan natin kung saan nagaganap yung subject, yung action ng subject, kung nasan ba yung subject, kung na, okay, yun po yung ginagamit natin sa e. Sige daw. Sige, let's listen to our conversation. So before natin basahin yung conversation, let's look sa ating audio. Wait, paano to? Sige po. Pakinggan muna natin yung audio and then after that, let's read. 푸캄 씨, 주말에 뭐 해요? 토요일에 한국어를 공부해요. 일요일이에요. 오늘은 뭐 해요? 오늘은 영화를 봐요. 푸캄 씨, 해요? 토요일에 한국어를 공부해요. 일요일에 운동해요. 오늘은 뭐 해요? 오늘은 영화를 봐요. Okay, so parang lahat na lang, di ba? Nagpa-pile up yung mga pinag-aaralan natin like previews, kung ano yung lumabas sa mga lahat po yun, lumalabas-labas pa konti-konti. Kaya kailangan nyo po talagang i-memorize. So, tingnan natin dito. Sabi niya, 푹함시. 주말. Ano po yung weekend, okay? 주말 is weekend. Nilagay natin yung Bakit? Kasi ang jumal ay we are talking about the time. Tama? So, pinag-uusapan natin yung, kaya nilagay natin yung Jumal 뭐해요 means what are you going to do or what do you do? Okay? Anong gagawin mo sa weekend? Kanya naman, syempre dalawa yung weekend natin. Meron tayong Saturday at Sunday. Sa 토요일에, okay, nilagay yung di ba? Tama, tama. Nilagay natin yung 토요일, 한국어를 공부해요. 공부해요 is study. Ano din yung study niya? 한국어 means a Korean. Korean yung objectives natin. Tingnan natin dito. Kapag sabi natin, 공부해요, study. Ano yung study mo? Korean. Ano yung is yung objective natin. Kaya natin nilagay yung 를. Okay? Tandaan niyo po yan. 한국어를 공부해요. study niyo daw yung Korean. Pero anong nasa harap? 토요일 on Saturday. Okay? 자, next naman. 일요일에 on Sunday naman, 운동해요. Workout daw. Exercise, exercise. Okay? Exercise. Okay.
자, next tingnan natin. 오늘은. 자, dito, hindi natin nilagyan ng eh. Kasi, hindi po ba we are talking about the time? Yes, pero except lang sa today, tomorrow, hindi po natin lalagyan ng Okay, nakasulat na po yun kanina. Sa 오늘은 subject particle na lang. 오늘은 뭐 해요? What are you going to do today? In this case, baka itanong nyo lang po, Ma'am, pwede po pa namin ilagay yung ay, 오늘 klaseng subject particle, which is 은 or en ka. So, bawal po ba 오늘 yung bawal po? Hindi po siya pwede. Dapat 은. Alam niyo po ba bakit? Kasi, ang kasi, pwede natin siyang i-refer kung kunyari, upuan, iba-ibang klaseng upuan. Pwede natin gamitin yung en ka particle for using that subject. Kasi, general siya eh. Marami din yung klaseng upuan. Alam natin, meron siyang specific isa. Pag sinasabi natin, today, today, ngayon lang specific na yung isa, di ba? So, yun lang, if yun lang yung choices, yun lang yung gagamitin natin. Kunyari, we want to use 의자, which is chair. Chair, meron tayong iba-ibang klase chair. The office chair, study chair, wood chair, plastic chair, iba-iba yung chair. In that case, pwede natin sabihin na 의자가 ganyan. Okay? Pag gusto natin talk about yung general na 의자는 pwede rin. Pag naman ginamit natin ito, meaning meron tayong tinutukoy na specific one. Okay? Specific na isa na yan. So medyo hindi pa po kayo parang, hindi ko gets, medyo nakakaligess, nakakalito. Kailangan pa po natin basahin more sentences para masanay po natin yung makuha natin yung gamit ng particle na 은, and ika. Okay? So for now, isipin niyo na lang yung owner, mali po siya kapag lalagyan natin ng i. Always remember, dapat dapat 은. 자, 오늘은 뭐 해요? What are you going to do today? 오늘은 영화를 봐요. 자, kapag sabi natin, 영화 is a movie. 봐요 is from the word 보다 to watch. Pero, inad natin ng ayo. So, magiging ayo. Okay? Sige. So, basahin po natin siya sabay-sabay. Repeat after me. 툭함 씨. 주말에 뭐? Again, one more time. 주말에 뭐 해요? 토요일에 공부해요. 일요일에 운동해요. Okay. 자, next. 오늘은 영화를 봐요. 한 번 더, one more. 오늘은 영화를 봐요. Okay. 자, pakinggan po natin this time. Ay, bago natin pakinggan, basahin po muna natin yung whole sentence niya. Isa pa. 푹함 씨, 주말에 뭐 해요?
토요일에 공부해요. 일요일에 운동해요. 오늘은 오늘은 영화를 봐요. Okay. So, pakinggan natin siya with. Okay, pakinggan po natin. 푸캄 씨, 주말에 뭐 해요? 토요일에 한국어를 공부해요. 운동해요. 오늘은 뭐 해요? 오늘은 영화를 봐요. Narinig niyo po ba yung mga sinabi ba after? Isa pa? Gusto niyo? Okay, isa pa. 푸캄 씨, 주말에 뭐 해요? 토요일에 한국어를 공부해요. 일요일에 운동해요. 오늘은 뭐 해요? 오늘은 영화를 봐요. Okay, so some of you says na hindi daw gumagalaw yung dila. Hindi po natin kailangan i-practice actually yung pagsasalita kasi wala naman po siyang speaking exam, okay? She's only listening and reading. Pero pinapractice lang po natin siya isalita kasi if hindi naman natin siya mabibigkas, hindi rin masasanay yung utak natin sa sound niya. Kailangan kasi gamitin niyo yung pagsasalita para masanay din po yung tenga natin. Okay? Katulad lang siya ng, ano po, parang if hindi nyo siya tinatry, parang mahirap din kasi siya pakinggan. Pero if konting try natin, parang naririnig yun. Naririnig ko nga siya pero hindi nyo lang siya sadyang mabigkas ng maayos. Ganun lang po siya. Okay lang po kahit mali-mali po yung pag-pronounce. Hindi naman mali-mali. Hindi eksakto na Korean pronunciation. Pero as long as nababasa nyo siya on your own, okay na po yan, okay? So now, wag na po natin tingnan yung script and let's try to listen. Kung naririnig ba natin yung mga sinasabi nila? Okay? Kung na-understand ba natin kung ano ba yung ginagawa niya every weekend, every weekdays, okay? Pakinggan na po natin isa pang beses. 푸캄 씨, 주말에 뭐 해요? 토요일 국어를 공부해요. 일요일에 운동해요. 오늘은 뭐 해요? 오늘은 영화를 봐요. Medyo nag-gets na po ba? Medyo narinig na. So, ganun lang po yung ating conversation natin. So, it's just keep listening. Kasi, example, sa listening natin, kapag lalabas siya, mm, meron siyang isang question. Meron siyang isang question na lalabas. Tapos, may apat na choices. Question niya, ganito, kunyari, question niya, anong gagawin ni Pukam, parang kakaiba yung pangalan, anong gagawin ni Pukam sa sun? Tapos, paparinig sa inyo yung audio na yan. Tapos, after nyo marinig yung conversation nila, ang dami nila pinag-usapan eh. Pinag-usapan kung anong gagawin sa Saturday, Sunday, pero ano yung question? Anong gagawin niya sa Sunday? So, ang choices naman nakalagay. 한국어를 공부해요. Number two, 우리 영화를 봐요. Number four, ano ba? 요리해요. So, you have to choose. Ay, ano yung ginawa niya on Sunday? Ano na yung ginawa niya sa Sunday?
운동해요. 운동해요. Sorry, exercise. Okay, exercise. So, yun po yun yung listening. Why listening is important. Tingnan natin dito. Tingnan natin dito sa pronunciation natin. Syllables other than the first is pronounced as or used as particle is pronounced as or a. Okay. Okay. Medyo nakakalito po yung English siya. Okay, ibig sabihin na to, ang na particle natin, it's either pwede siyang ibigkas as E or A. Dito sa number 1 natin, Chu-E siya. Chu-E ang pronounce niya. Ibilog ko na lang po para marinig niya, makita niya. Chu-E ang pag-pronounce niya. Next, Ka-E. Hindi siya Kang-Uy. Kasi di ba ang pronunciation na to, it's Uy. Pero hindi po siya ma-pronounce as Uy. Instead, paano? I. Yeah. So, eto naman, just take note lang. Kasi, syempre, meron tayong listening. And baka sabihin nyo, ala, first time ko yun narinig ah. Pero yun pala, hindi lang natin nakuha yung pronunciation rule niya. Kasi may sometimes na word, Korean word, na yung spelling, pero i pala ang pagbasa. So, kapag hasayo, hala, may word ba na chewy? Parang wala akong napag-aralan na chewy eh. Parang ganun. Okay? So, take note nyo lang. Sasabihin ko naman po yung mga words kung paano siya i-pronounce. Take note nyo lang na may tayo na vowel, pwede siyang i-pronounce as E or E. Katulad din nito, it's sarang e. Saranghe. Hindi siya yung sarang he, okay? Iba yung sarang he sa sarang e. Iba yon. Take note na lang. Huwag naman po kayong mahirapan dito. Meron pa tayong pangalawang vocabulary which is about dates naman tayo. This time naman, so pag sa calendar, ginagamit po natin yung Sino-Korean number, okay? Meron po kasi tayong dalawang klaseng Korean number, with Korean number and native Korean number. Yung Sino, it's come from the Chinese character. Sige, let's try to read sabay-sabay tayo. Il, 삼, 사, 오, 육, 칠, 팔, 구, 십. At pag 20, uunahin natin yung 2 and then 10 digit siya. Gets ba? 2. Ano yung 2? E. Tapos, ano yung digit number niya? 10, di ba? So, E, ship. Ano yung third? Ano yung una niya? 3, di ba? So, sum. Ilagay natin yung sum. And ano digit number niya? 10. Ano yung 10? Ship. So,
30. Okay? Tingnan natin dito. In the month naman, ginagamit natin were. Okay? Were. Kapag ginagamit natin yung month, always remember were. So, dinadaglag lang natin siya. Wala po kaming specific word na paggamit na January, February, wala. We use numbers. Sino-Korean numbers. Ano yung 1? So, were. Okay? Add nyo lang ng were. were. 3월. 4월. 5월. 6월. Ito lang yung kakaiba. Instead of saying yuk kasi yung ano niya, yuk kasi yung 6. Diba? Yuk yung 6. Pero dito, ito lang yung nagbago. Instead of using yuk, we use you. Okay? Take note na lang po kasi mahirap siya i-pronounce eh. Yukwar. Parang, so ginawa na lang, you were. You were. Next, July. 7월. Next, 8월. 9월. And then ito rin. Instead of using ship, ginamit, 10월. And then, 11월. And 12 is 12월. Okay? Sa 11 is 11. Gets niyo po ba? Kasi 10 siya. 10, di ba? 1 yung nasa harap niya. So, ginamit mo na 10. And then, yung last niya is 1 kasi. So, paano naman 12? Ano siya una? 10 kasi siya 10. And then, ano yung nasa likod niya? 2. E. 10. Lagyan lang natin ng December. Okay? So that's it. Please, practice na lang. This month, memorize nyo na lang yung ibon, and taum. Tsaka kapag sabi natin ibon, this, and nilagyan natin ng tal para maging this month. Okay? Next, 지난 달. One more, 지난 달. Okay? Paano naman next month? 다음 달. 다음 달. Okay? 자, tingnan na natin to. Last week, okay. This week muna tayo. This week. 자, pag gagamitin naman natin yung week, we use 주. 주. Okay? So, this week, 이번. Next week, 다음 주. Last week, 지난 주. Parang same lang dito at dito. Ang pinagkaiba lang, ginamit dito tal. Tal. And ginamit dito ay 주. 주, okay? Okay. So, yun lang naman po ang memorize nyo na po. 이번, 다음, and 지난. Para more easier ang pagpa-memorize. That's it. And kanina pinag-aralan natin yung tomorrow and yesterday. But yung Monday, Tuesday, Wednesday, di ba? Memorize na lang po. Meron pa tayong additional vocabulary, which is, okay, pag sabi natin, last year, 작년. This year,
올해, 올해. Pag kasi sinabing okay? And he is a parang sun. So, paparating na sun, meaning parang this year kasi yung pagsabi niya this year. Ngayong sun, ngayong araw. Ay, ganun. Parang ganon yung feeling, okay? So, next year is neyon. Neyon. Pag kasi sinabing nyon, it's a year. Okay, year. Papansin nyo, 작년, 내년, di ba? 작년, last year, 내년, next year. Tsaka pag sabi naman, when it's, 언제, on birthday, 생일, 생일, friend, 친구. Always na rin naririnig yun, di ba? Sige, sir, 친구들, mga ganun siya lagi pag nag-start siya. Okay, anyway. Cake is cake. Cake. And seaweed soup. Meron tayong ano dyan, parang tradition sa Korea kasi every time na birthday, umiinom kami ng seaweed soup, which is myeokguk. Seaweed soup. Binibili yung seaweed sa mga Korean market. Iba, lalaki-laki siya. Tapos, cut nyo lang sa small pieces. Tapos, i-boil nyo lang. It's already seaweed soup. Easy lang po siya. Mas easy pa siya lutuin sa laga. Try nyo lang po bumili miyok soup. Yung miyok na yon, mga nasa 200 plus lang siya or 300 plus. Marami na po siya. Isang lumalaki siya lumalaki. So, kunin nyo yung konti lang, tas ibabad nyo lang siya sa tubig. Pwede nyo lagyan ng beef. Wag pork. Walang pork. Beef lang po yung pwede ilagay doon. Hindi ilagay. Okay lang. It depends on you. Walang chicken ha. Beef lang po yung pwede doon. Ako mamaya, lagyan na ng nilaga na tayo. Pork nilaga. Okay. 자, when? 몇 월? What date? What date? What month? 며칠? What day? Are used to ask about time or the date. Pag sabi kasing 몇 월, 며칠, what date and day. So meaning parang kunyari, when is your birthday? Ginagamit kasi ng mga Korean, 생 몇 월, 며칠이에요? Meaning, what month and what day. Ganun siya. So, kunyari, birthday mo, August 25. 25. Well, pwede mo naman sabihin, 생일이 언제예요? When is your birthday? Pwede rin. Pero, pwede rin yun naman tanungin na specific words. What month? Okay? Okay. So here, please, after memorizing, practice nyo na lang po yung date niya. Okay? And check your answer sa second grammar naman tayo, which is a past tense. So this is very interesting kasi yung mga questions din natin sa EPS topic mostly, tinitingnan kung past tense. Okay? Attaches verbs or adjectives. Always remember, sa verbs or adjectives lang natin nilalagay. Shows that something has already happened, which is we are talking about past tense. Okay? Kapag natatapos daw siya sa a or u, nilalagay natin yung at. At pag remaining vowel, pag natapos naman sa hada, het. Example.
자다 is to sleep. Gagamitin natin yung at. So, 자 plus at. And then, nilagay natin yung oyo. In this case, sino? Silang dalawa. So, paano siya mako-combine? 자, 써요. Gets niyo po ba? Next naman tayo sa bok. Ito naman natatapos yung vowel niya sa o. Di ba? So, kapag natatapos siya sa o, gagamitin natin ot, bok, plus ot. And then, ilagay lang natin yung remaining niya. 어유. 먹었어요. One more time. 먹었어요. Bakit ma'am hindi po siya mag-ot-o-yu? Parang putol-putol eh. Tignan natin kung bakit siya naging mo-yu. Ang pag-pronounce niya mo, and then, ito, lilipat siya dito sa taas. Bakit? Kasi itong E yung wala siyang sound. So, hihiramin niya na lang yung So, paano siya? Kot. Ay, mo, kot. Di ba? Next naman, tingnan natin itong nasa baba. Ang next niya ay iyong din. Kukunin na lang niya. So, paano? Mogosto. Yu. Mogostoyo. Ganyan po ang one more time. 먹었어요. 먹었어요. Okay? Gets? Okay. From the word ilhada naman tayo. Paano magiging heyo? Tama po ba? Ngayon, gusto natin siyang gawing past tense. Paano? Lagyan lang daw natin ng het. Paano? Het. 어요. Okay? And then, 일했어요. 일했어요. This is how we pronounce. 일했어요. 일했어요. Okay? This is not a serious ha. It's just a additional knowledge lang para hindi po kayo malito next time when you are pronouncing words. Just always remember when it ends with a or o, we are going to add asayo. If it's not ending with a or o vowels, it's osayo. When it ends with hada, we're gonna add hesayo. Okay? That lang po. Tingnan natin dito. First example. 작년 is last year. Nilagyan natin ng about time. 작년에, on last year, 한국에. Ano naman yung na pumasok dito? This time, we are talking about the location naman. Time, it's a location. So, 한국에 sa Korea 왔어요. Ano kaya yung 왔어요? This 왔어요 root word is 오다 to come. To come. 오다. Gawin natin siya formal. Informal lang O plus
Ayo magiging wayo. Ah, gusto natin siyang add ng tense. Wa plus plus as tayo. Magiging wayo. Bakit? Pinagsama na natin tong dalawa. Ayan. Same kasi silang right? So, what if pagsama na lang, okay? Kasi meron same silang may sound siya ng di ba? So, eto naman, since wala naman siyang sound, wala naman siyang sound, bigay na lang natin sa kanya. Kaya siya naging was, came. It's a past tense, it came, okay? So, paano siya? 작년에 한국에 왔어요. I came to Korea last year. Okay? Let's read one more time. 작년에 한국에 왔어요. The next is last week. And nilagyan natin ng We're talking about last week. The day, di ba? Yung time niya, yung oras niya. Last week, ano daw ginawa niya? Sayo. Nilagyan lang natin na 했어요 kasi it's a past tense of 하다. Gets? Okay? So, memorize nyo lang tense ng 하다 is 했어요. Okay? Okay. So, please answer this as your assignment. Also, this one, you can answer sheet na lang sa pinakalikod. And this time, let's listen to the audio before we read. Pakinggan muna natin yung audio niya. 생일이 언제예요? 5월 20일이에요. 생일에 뭐 했어요? 친구가 있어요. 케이크를 먹었어요. 생일이 언제예요? 5월 20, 생일에 뭐 했어요? 친구가 기숙사에 왔어요. 케이크를 먹었어요. Okay, now, let's look at the conversation. Actually, medyo mahirap siya pakinggan kasi numbers. Yung numbers, take note nyo, kailangan po natin yan i-memorize, okay? Kasi yung numbers po, marami po siyang times na lumalabas talaga. Yung number, balik-balikan nyo lang po yung pagbibilang nyo. Okay, balik-balikan lang. Sa tingnan natin. Let's make it faster para magkaroon po tayo ng break natin. Tas 생일. It's a birthday. 생일이 언제? When is your birthday? War, May 20. Always remember you have to put war after the number, which means a May. It's a 20. Okay? And 이에요. It's May 20 daw. 생일에. So we are talking about the event of birthday. 생일에. What did you do? Kasi it's a past tense. 했어요. diba? It's from the word 하다. What is the past tense of 하다? 했어요. 뭐 했어요? What did you do? Okay? Paano po bang masasagutan yung paragraph na
lang po yun. Syempre, wala pa po tayo doon. Nasa basic pa lang po tayo. Okay, chill, relax. Chill and relax po. Pinapahirapan niyo po yung mga ibang kaibigan natin eh. Na-stress na nga sila ngayon. I-stress niyo pa sila pa sa paragraph. The next. 친구가 sino daw? Si friend daw. 기숙사. O, ano yung 기숙사? Dorm. Okay? Dormitory. Diyan po nagtatrabaho sa Korea. Syempre, hindi lang naman nagtatrabaho. Mga nag-aaral din, syempre. Yung mga estudyante sa dorm din sila. 기숙사 eh. Okay, saan daw yung location? Sa dorm daw. So, my friend came to the dormitory. ano daw? 케이크를 먹었어요. Ate cake. We ate cake. Oh, teacher, wala pong nakasulat. Yes, understood na kahit wala ng subject na we dito kasi it's automatic pinag-uusapan niya about siya at sa friend niya, which is we. Okay? That's a who is the who is yung subject, sino yung kausap niya, yung ganun. Malalaman niyo naman po is conversation. Okay? Kasi sabi niya naman, ka? 기숙사에 왔어요. My friend came to the dormitory. 케이크를 먹었어요. kumain din kami ng cake. Alam nga, sino kakain ng cake? Ako at siya, di ba? So, 케이크를 먹었어요. We ate the cake. Okay? One last more and karoon po tayo ng ating break time. 생일이 언제예요? 5월 20, 생일에 뭐 했어요? 친구가 기숙사에 왔어요. 케이크를 먹었어요. Okay, so that was the conversation. And this is what I'm talking about in Biyokuk. This is it's a informal past tense, okay? Yung 먹었어요, informal past tense siya. Past tense siya. Tapos na siya. Pero informal siya, informal. Informal which means hindi siya masyadong honorific. You're still using some paano ba? Yung parang sa Tagalog po. You're still using that respect pero hindi masyadong mabigat. It's like a respect. Ganun siya. Okay, so okay, this one is you can read it while nagkakaroon tayo ng 10 minutes break. Okay, so this assignment, please check na lang. And then we're gonna start our daily routine after our 10 minutes break. Okay, so let's have first our 10